Yakap ni Kayla ang isang brown envelope habang nakaharap sa isang salamin. Laman ng envelope ang kanyang resume at mga ID. Senior high school lamang ang natapos niya at sa edad na 20 anyos ay hindi pa rin siya nakakaapak ng kolehiyo nang dahil sa hirap ng buhay. "Oh, Kayla, at saan naman napunta mong bata ka ha?" Tanong ng kanyang ina na si Lourdes nang maabutan ang anak na nag-aayos. "Mag-a-apply po ako ng trabaho, Nay," sagot niya sa ina. "Trabaho? Apay, senior high school lang ang natapos mo ah. At saka, wala ka namang backer." Diyos ko, ang hirap-hirap paghanap ng trabaho ngayon, lalo na kapag wala ka namang tinapos at walang tutulong sa iyo na makapasok. Pambabara nito, napanguso siya. "Wala namang masamang sumubok, Nay. Malay mo, matanggap ako bilang janitor o di kaya ay crew sa isang eatery o fast food." Nako, imposible yan. Sa dami ng naghahanap ng trabaho ngayon, paniguradong hindi naman ikaw ang mapipili. At saka, hindi ka naman kagandahan. Abay, karamihan ng mga nahar ay yung may itsura. Para naman mas magkaroon ng gana ang mga customer. Napanguso siya. "Nay naman, wala sa ganda ang pagkakaroon ng trabaho. Nasa diskarte at skills yon." "Skills? Abay, maski skills ay wala ka rin. Ano bang alam mo bukod sa pagiging isang tambay? At pagkalikot ng cellphone mo?" "Nay, masyado kayong negative. Basta, susubukan ko pa rin. Wala namang masama roon. Mas masama yung sumusuko agad." Umiling-iling ang kanyang ina bago dismayadong nagsasalita. "Kung may ganda ka lang sana, kagaya ng kakambal mo. E di sana may trabaho ka na ngayon. Tignan mo si Crystal. Kinuha na mayamang kamag-anak natin para magtrabaho sa kanila." Saad ni Lourdes. Kinagat niya ang ibabang labi. Heto na naman at kinukumpara na naman siya sa kakambal na biniyayaan ng ganda. "Eh nasaan na ba yung magaling mong anak, Nay? Ni hindi na nga kayo binisita o maski tinawagan man lang? Simula nang lumuwas siya sa Maynila, hindi na siya nagpakita sa atin." Tanong niya. "Hayaan mo na siya. Malaki na siya at paniguradong busy yon. Ang importante ay may trabaho siya at maganda ang future niya. Malay mo, magustuhan siya ng isang mayamang lalaki doon sa Maynila o di kaya ay foreigner." Sagot ni Lourdes. "Eh di mabuti. Maganda naman siya eh. Hindi imposibleng may magkagusto sa kanya na mapera." Pumamewang ito. "Hay, kung maganda ka lang sana. Baka dalawa pa kayong kinuha ng tiyahin mong mayaman." Patago siyang umirap. "Oo na, magandang kakambal ko. Habang ako naman ay saksakan ng pangit. Pero hindi ibig sabihin nun na magpapatalo na ako sa buhay at iiyak na lang sa isang tabi. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Lalo na at namimili naman sila ng tinutulungan base sa itsura." "O sige, Nay, aalis na po ako." Pagpapaalam niya at isinuot na ang shoulder bag sa kanyang balikat. Pagkalabas niya ng bahay ay naabutan niya ang mga batang musmos na naglalaro ng patintero. "Kayla, pangit!" Sigaw ng mga ito na makita siya. Agad na dumilim ang mukha ni Kayla. Inaamin niyang pangit nga siya, ngunit hindi naman yun sapat na rason upang hayaan na lang niyang bastusin at apakan ang pagkatao niya. Mapabata man o matanda. Pumulot siya ng isang maliit na bato tsaka itinapon yun sa kanila. "Mga wala kayong respeto!" Singhal niya, ngunit tumawa lamang ng malakas ang mga bata. Kayla, pangit!" Kutya ng mga ito at kumaripas ang takpo nang pumulot ulit siya ng bato na mas malaki kaysa sa itinapon niya kanina. "Mga batang to, pakalat-kalat na nga, wala pang modo." Anya at nag-abang na ng masasakyan tricycle. Tumigil ang isang tricycle sa kanyang harapan. Puno na ito, ngunit ang sabi ng driver ay kasya pa naman ang isa. Sasakay na sana siya nang biglang dumating ang isang dalaga. Maganda ito, makinis ang balat at maputi, mukhang Koreana.
Pwede pa ako na lang munang sumakay? Nagmamadali kasi ako. Marikit na sabi ng babae. Kita niya ang paggapang ng mga mata ng driver sa kabuuan ng babae. Walang hiya pa itong sumipol. Aba, sige, sakay ka na iha. Agarang sabi ng driver. Tuluyan na siyang binaliwala na siyang nauna naman sa pagpara. Umalis na ang tricycle. Naiwan siya roon na galit na galit. Inis na sinipay niya ang isang bato sa daan at napareklamo na lamang sa kawalan. Sadyang punungan ng diskriminasyon ang mundo. Pagpangit ka, hangin at katuwaan ka sa iba. Pag maganda ka naman, swerte ka at magkakandara pa ang mga tao na bigyan ka ng oportunidad kahit minsan ay puro hangin lang ang laman ng utak. Sabi nga nila, ganda lang ang puhunan. Na makasakay ay bumaba siya sa isang village kung saan puro mayayaman ang nakatira. Umaasa siyang matatanggap siya ng isang mayamang pamilya doon bilang katulong. Naglakad-lakad siya at nag-doorbell sa mga matataas na gate, ngunit itinaboy lamang siya ng mga ito dahil puno na raw ang mga staff at maids sila. Hulaan ko. Kung maganda lang ako, sigurado may tumanggap na sa akin. Lalo na yung mga manyakis na doon. Mga tao nga naman. Inis sa bulong niya sa sarili. Ramdam na niya ang uhaw at pagod sa katawan dahil halos 3 oras sa itong palakad-lakad sa village. Naghahanap ng pwedeng mapasukan, ngunit sadyang mailap nga ang trabaho at oportunidad sa kanya. Last na to. Pag hindi pa ako na-hire, uuwi na lang akong talunan at walang silbi, gaya na sinasabi nila. Tumigil siya sa harap ng isang mataas sa gate na may kulay itim at gold ng pintura. Iniangat niya ang mga kamay upang pindutin ang doorbell, ngunit napaatras siya ng kusa yung bumukas sa harap niya at may isang babae ang bumagsak sa semento matapos malakas na itinulak ng kusino. Get the hell out! Umalingaw-ngaw ang isang sigaw, malalim ang boses ito na tila ba inuuyog ang lupa. Lumayas ka na rito! Bago ko pa maisipang ipakulong ka. Mabilis sa pinulot ng babae ang mga nakakalat na gamit sa semento bago kumaripas ang alis. Halatang takot na takot. And you? Biglang tinuro siya ng lalaking yon. Agad na pumintig na mabilis ang puso niya sa sobrang kaba. What are you doing here? Tanong nito, malamig ang boses at muka ay nababalot ng inis. Mag-a-apply po sana ako bilang katulong. Awkward siyang ngumiti. Sa isip niya ay nagdadasal na siya sa mga Diyos. You're hired. Agad na imporma ni Charles. Po? Ang bilis naman. Hindi niyo pa nga nakikita tong resume ko? Kagat niya ang ibabang labi sa kaba. Sa tono ng boses at postura pa lang nito ay nakakatakot na. I said you're hired. Pasok na. Tinuro ni Charles ang mansyon na nasa likuran. Sunod-sunod siyang napalunok, hindi alam kung nahihibang na ba ang lalaki. Kakarating niya lang naman at aksidente pang nakita ang isang galit na amo na pinagtutulakan paalis ang magnanakaw ng katulong. Ngayon naman ay agad siyang natanggap sa trabaho sa loob lamang ng ilang segundo. Ginusto niyang makahanap ng trabaho at desperado na siya, ngunit hindi naman sa ganitong paraan. Parang matatawa siya at may iyak ni hindi pa nga niya na ilalabas ang dalang resume. Nakainom po ba kayo? Diretsahan tanong niya nang maamoy ang alak mula sa hininga nito. Maybe. Casual at tipid na sagot ng lalaki. Agad na napaawang ang labi niya. Aalis na ako. Baka kasi sa sobrang kalisingan niyo, hindi niyo na alam kung anong ginagawa niyo. Bago pa man siya makaalis ay mabilis ang dinakip ni Charles ang kanyang palapulsuhan. Don't you dare go. Mariing usal nito, ang mga titig ay para bang nakakapaso. Pitawan niyo po ako. Protesta niya, ngunit walang silbi yun. Pasok na sa loob. Dali. Maotoridad naman doon ni Charles. Wala siyang ibang nagawa kundi ang sumunod kahit na maraming tanong ang isipan niya. Sit. Turo nito sa isang sofa. Nang umupo siya ay agad siya nitong tinabihan. Your name? Kayla Dasio. Age?
Kaka-20 lang. Kita niya ang pagtaas ng sulok ng labi nito. Good. Pwede ka na magsimula ngayon. Umuwi ka na muna at dalhin ang mga gamit mo dito. Ngayon? As in, ngayon na po? Siyempre. Alangan naman sa bagong taon pa. Sarkastikong sagot nito. Nagdadalawang isip na tumayo siya upang umalis. Nang nasa pinto na siya, ay biglang nagsalita ulit si Charles. At huwag mong subukan na takasan ako. Babalik ka dito mamaya, dala ang mga gamit mo. At magsisimula ka agad sa trabaho. Seryosong sabi nito. Ihahatid ka ng driver ko pa uwi sa inyo. Dagdag ni Charles. Tumango siya at tuluyan ng lumabas ang mansyon kung saan siya hinihintay ng driver ni Charles. Sakay na miss. Isaad ang driver at pinuksan ang pinto ng passenger seat. Manong, tawag niya sa driver na makapasok na sa kotse. Oh, tinignan siya ng driver sa rear view mirror habang nagmamaneho. Yung amo niya po, strict ba yun tsaka palaging mainit ang ulo? Tanong niya. Ngumiti ang driver. Ah, si sir? Aba oo, strict yun. Bakit naman hindi? Bigating tao yung si sir. Bigatin? Oo, siya lang naman ang multi-millionaire CEO ng Moretti Corporation. 20 years old pa lang si Sir Charles ay isa na siyang successful business tycoon. Hindi mo ba siya kilala? Agad na nanlobo ang mga mata niya sa gulat. Ang akala niya ay isang mayamang lalaki lamang si Charles. Hindi niya akalain na napaka-successful pala nito. Hindi po eh. Di naman kasi ako mahilig magbasa ng mga balita o chismis sa larangan ng business world, sagot niya. Ngayon, kilala mo na si sir. Kaya wag ka na mabibigla kung ano man ang magiging pakikitungo niya sa'yo. Mabilis sa ipinarada ng driver ang sasakyan na marating na ang bahay niya. Kita niya agad ang mga chismosang kapitbahay na nagsiumpukan sa tapat ng bahay nila. Nako, kaninong kotse kaya yon? Napakasosyal naman. Halatang milyonaryo ang may-ari. Na-excite na po na ng isang ale. Abay, baka sa nobyo yan ni Crystal. Napakaganda ng batang yon. Malay mo, nakapagpangasawa na pala yun ng mayaman sa Maynila. Hirit naman ng isa. Lumabas na siya ng kotse dahilan ng paglobo ng mga mata ng mga ito. Diyos meo, ang ganda-ganda ng kotse. Mukhang bruha lang naman palang nakasakay. Sabay-sabay na nagsitawanan ang mga ito habang nakatingin sa gawi niya. Palagi siyang ginagawang katatawanan ng mga ito noon pa man. Tumigil kayo. Wala na nga kayong makain sa bahay niyo. Nagawa niyo pa mang insulto ng tao dito sa labas. Mga ipokreta. Tabi! Singhal niya kung dati ay nagtitimpi pa siya sa ngalan na rin ng nakakatanda ang mga ito, ngayon ay hindi na siya magpapatawad dahil sumusobra na ang mga ito. Abay, pangit na nga ang muka, pangit din ang ugali, walang respeto sa matatanda, sigaw ng isang ale. Ngumiti lamang siya. Bakit ko naman po kayo rerespetuhin? Kayo nga itong binabastos ako. Alam nyo, matanda na kayo. Ang dapat, kayo ang role model ng mga anak nyo pagdating sa pagrespeto ng kapwa-tao. Kayo pa nga itong nanglalait na mukha ng iba eh. Kaya pag binastos kayo, pabalik na mga kabataan, wag na kayong magreklamo. Mariing sabi niya at hinawi ang mga ito upang makadaan. Na makapasok na siya sa maliit at luma nilang bahay, ay dumiretso siya sa kwarto at nagsimulang ilagay ang mga damit at ilang personal na gamit niya sa isang lumang bag. Hoy Kayla, ano ginagawa mo? Ba't mo iniimpake ang mga gamit mo? Takang tanong ni Lourdes sa kakarating lamang galing talipapa. Natanggap na po ako sa trabaho, Nay. Inilapag nito ang mga pinamili bago lumapit sa kanya. Anong trabaho ba? Katulong po. Agad na na-excite ang kanyang ina sa narinig. Oh siya, sige, umalis ka na. Basta, pag nakasweldo ka na, padalhan mo agad kami ng tatay mo. Tumango siya. Nasaan po ba si tatay? Tanong niya. Bumamewang si Lourdes. Saan pa ba pupunta yon?
Di sa inuman, wala namang ibang ginawa yun kundi ang magpakalangos sa alak buong araw at gabi. Ni wala na nga yung naitutulong sa mga gastusin natin dito sa bahay. Sa alak lang winawaldas ng walang hiyang yon ang latang sahod niya. Reklamo nito. Maya-maya ay natapos na rin siya sa pag-iimpake kaya nagpaalam na siya kay Lourdes at tumabas ang bahay dala ang mga gamit. Yan lang po mga gamit ko, Manong, saad niya sa driver. Aalis na ba tayo, miss? Tanong nito. Opo, ready na ako. Tumango ang driver bago kinuha ang kanyang mga gamit at inilagay sa trunk ng kotse. Sa buong biyahe ay tahimik lamang siyang nakamasid sa tinted window. Kinakabahan at na-excite siya sa mga susunod na mangyayari at sa mga mararanasan niya bilang katulong ng isang strict at cold na amo. Na makarating sa mansyon ni Charles ay agad siyang sinalubong sa hallway ng isang babaeng staff na may katandaan. Aba, iha, ikaw ba yung bagong katulong? Hinihintay ka ni Sir Charles sa study niya. May sasabihin daw sa'yo, saad ng staff. Tumango si Kayla at sinundan ito patungong study ng amo. Dito na tayo. Good luck sa'yo, iha. Nga pala, hindi pwede ang mga mahihina ang loob dito, lalo na yung masasela ng kaunting sigaw lang ay nasasaktan na. Bili nito. Masama po bang ugali niya? Pabulong na tanong niya. Oo, minsan. Depende. Pero masyadong strict yung si Sir pagdating sa mga staff niya rito. Pero kung tapat ka at maayos ang trabaho, wala naman kayong magiging problema kay Sir. Sagot ng staff. Nakagat niya ang ibabang lapi. Sige po, salamat. Nginitian siya ng staff at saka umalis na. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Come in. Mabilis na sumagot si Charles. Inayos niya ang sarili bago pumasok at tuwid na tumayo sa harap ng amo. Nandito na po ang mga gamit ko, sir. May sasabihin po ba kayo? Yes, I have rules. Sagot ni Charles na hindi pa rin tumitingin sa kanya. Inilapag ni Charles ang hawak na ballpen bago seryoso nagsalita. First, bawal ang bisita. Hindi tanggapan ng mga bisita itong mansyon ko. Ayoko ng outsider at ayoko ng istorbo. Tumango siya. Second, kapag oras ang trabaho. Ayoko ng tatamad-tamad. Hindi ko kayo pinapasweldo para magpabaya sa trabaho. Kahit na malinis ang buong mansyon, hanggat hindi pa oras ang pahinga, walang magpapahinga. Dagdag nito. Noted, sir. Agad na sagot niya. Umangat ng tingin sa kanya si Charles at doon ay nakita niya kung gaano kalalim ang mga titig nito. Parang hinuhusgahan ang buong pagkatao niya. At higit sa lahat, ayoko na magnanakaw. Once na makapasok ka rito, ibig sabihin nakuha mo ang tiwala ko. And once na sinira mo yon, mananagot ka sa akin. Masama ako magalit, kaya wag kang gumawa ng bagay na ikagagalit ko. Saad ni Charles sa malamig na boses. Napalunok siya. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Good. Binalik na ni Charles ang atensyon sa mga documents na nasa desk nito. Pagkalabas ng study ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Pakiramdam niya ay kanina pa niya iyon pinipigilan. Pakiramdam niya ay limitado ang paghinga niya habang kaharap si Charles. Tinuro naman sa kanya ng kasamahan niya ang kwarto nilang mga katulong kaya inayos na niya ang mga gamit at higaan. Pag nakasweldo na ako, bibili ako ng skincare products para naman gumanda itong kutis ko at mawala ang mga tigawat. Tinignan niya ang reflection sa malaking salamin doon. Tad-tad ng tigawat at dark spots ang mukha niya. Wag na lang pala, sayang lang ang pera. Kahit ano pa ang ipahid ko sa mukha ko, mukha pa rin akong isinumpa. Tinawanan niya ang sarili. Pero go lang, fighting. Hindi itsura ang tanging puhunan para maging successful sa buhay. Kahit na mukha akong halimaw, magsisipag ako. Pagbubutihan ko sa trabaho hanggang sa makaipon ako at makapagpatayo ng maliit na grocery store. Anya sa sarili at inayos na ang mga gamit sa maliit na drawer. Sa loob ng ilang linggong pagtatrabaho niya kay Charles bilang katulong ay naging maingat at observant siya.
Napansin niyang totoo nga ang mga naririnig niya at nababasa sa internet tungkol kay Charles. Ngunit gusto niya ring mas makilala ang amo at gusto niyang malaman kung ano nga ba ang tunay na pagkatao sa likod ng seryoso at cold na facade nito. Get lost, you moron! Napatalon siya sa gulat nang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Charles sa buong mansyon. Agad na nagpanik ang mga kasamahan niya, lalo na makita ang basag na vase sa living room. Ano pong nangyari? Usisan niya sa mga kasamahan na ngayon ay nag-uumpukan sa pasilyo. Abay si sir, galit na naman. Nabasag kasi ni Marie yung mamahaling niyang vase na galing pang Belgium, sagot ng isang maid. Nang lumabas si Marie ay dala na nito ang mga gamit habang ang mga luha ay walang tigil na tumutulo sa pisngi. Naku, ayan, nabawasan na naman tayo ng kasamahan. Kahapon lang din tinanggal ni Sir sa Stella. Ngayon, nalagasan na naman tayo. Baka bukas o sa makawala kayo naman ang mawawala ng trabaho. Kaya kayo, huwag kayong tatanga-tanga kung ayong umuwi sa inyo nang wala. Natahimik sila lahat nang biglang tumigil si Charles sa tabi niya. Seryoso ang mukha nito at ang mga kilay ay nakakunot sa inis. Sa sobrang lapit ang distansya ni Charles ay naamoy niya ang suot na pabango nito, maging ang natural na manly scent. Kayla? Po? Anong ginagawa mo? Naglilinis? Sagot niya at agad na pinunasan ang mini table sa kanyang tabi. It's already cleaned. Ano pa bang nililinisan mo dyan? Seryosong tanong ni Charles. Mga natirang bakterya po. Are you serious? Humarap sa kanya si Charles. Opo, kabadong tinignan ng mga kasamahan niya ang magiging reaction ni Charles. Good. Ani ni Charles na napawi na ang simangot sa muka. Agad na nakahinga na maluwag ang mga kasamahan niya dahil ang akala ng mga ito ay pagagalitan siya. O kayo, anong ginagawa niyo dito? Balik na sa trabaho. Muling sumeryoso ang boses si Charles kaya dali-dali nagsialisan ang mga kasamahan ni Kayla. And you, ubos na ba ang mga bakterya dyan sa mesa? O kailangan pa kitang bilhan ng microscope para makita mo? Sarkastikong tanong ni Charles. Ngumisi siya at umangat ng tingin dito. Tingin ko may mga microorganism pa na natira. Nakangising sabi niya. Umirap si Charles at saka umalis na bago pa man niya makita ang bahagyang paggising nito. Sa loob ng ilang araw ay patuloy niyang minamanmanan ang kanyang amo. Gusto niya malaman kung gaano ito kasama, gaya na sinasabi ng ibang tao. Charles Trevor Moretti ang buong pangalan ng kanyang amo. Suplado, strict at cold. Yun ang palagi niyang nababasa sa internet at mga articles. Iilan lang din ang nalink ng mga babae sa binata. Isang gabi ay maputla ang mukha na umuwi si Charles. Mabilis itong hinubad ang suot na sapatos bago ibinagsak ang katawan sa isang sofa. Sir Charles, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong niya. Sumimangot lamang si Charles. Get lost. Umirap siya at nilapitan ito. May lagnat ka. I know. Inis sa sabi ni Charles at tinabig ang kamay niya papalayo. Kailangan mo na magpahinga sa kwarto niyo tsaka uminom ng gamot para mawala ang lagnat niyo. Marahang sabi niya. I know what to do. Tara na, aalalayin kita papuntang kwarto mo. Leave me alone. Tumayo ka na dyan. Kung hindi, bubuhatin kita. Inis sa tinignan siya ni Charles. Ine-expect nito na matatakot siya at aalis agad, kagaya ng ibang katulong nito sa isang tingin lang ay agad nang aatras. You're impossible. Usal nito. Gusto ko lang talagang makatulong. Sincere na sabi niya. Fine. Tumayo si Charles kaya inalalayan niya na ito patungong kwarto. Marahan niya itong pinahiga sa kama bago kumuha ng maligamgam na tubig at malinis sa panyo. Huwag ka kasing maligo sa ulan. Ayun tuloy, nagkasakit ka. Malambing na sabi niya at piniga ang panyo na may maligamgam na tubig. Pagkatapos ay marahan niya iyong inilagay sa noo ni Charles.
Ipagluluto kita na sopas para mainitan niyang sikmura mo at makainom ka ng gamot. Tumungo siya sa kusina at mabilis sa ipinagluto na sopas si Charles. Nang matapos ay bumalik siya sa silid nito at inilagay ang dalang food tray sa bedside table. Masarap pa yan? Tanong nito. Oo naman. Kumain ka na habang mainit pa yung sopas. Kinuha ni Charles ang mangkok at saka nagsimula ng kumain. Agad na lumiwanag ang mukha nito nang matikman ang luto niya. Ngumiti siya nang maubos si Charles ang buong mangkok ng sopas. Ito, inumin niyo po ito. Inaabot niya ang mga gamot kay Charles. Pagkatapos itong makainom ng gamot at nagpaalam na rin siya. Sige po, aalis na ako. Matulog na kayo. Bukas wala na yung lagnat niyo. Tumayo siya. Wait. Napatigil siya. Po? Kayla. Nag-aalangang tawag ni Charles. May iuutos ka pa ba? Stay here. Usal nito. Bakit po? Just stay here. Pag-uulit ni Charles. Naiilang na umupo siya sa tabi ng kama nito. I feel safe around you. Pag-amin ni Charles. Sa unang beses mula na maging katulong siya rito, ngayon lang niya nakita si Charles na vulnerable. Mukha ba akong astig na bodyguard kaya feeling mo safe ka kapag nandito ako? Nakabungis-ngis sa saad niya. No, silly. Ngumiti si Charles. Saglit na nabalot ng katahimikan ng buong silid, ngunit pareho nilang dama ang kakaibang tensyon sa pagitan nila. I miss my mom. She always take care of me kapag nagkakasakit ako. Basag ni Charles sa katahimikan. Siguradong miss ka na rin ng mama mo sa langit. Marahang sabi niya. Buhay pa ang mom ko. Sa Italy lang siya nakabis. Napangibi siya at awkward na tumawa. Hala, sorry. You're exaggerating. Umiling-iling si Charles habang pinapanood siya. Okay ka na? Tumango ito. Thank you. Mahinang sabi ni Charles. Ha? Ano yun? Hindi ko narinig. Lakasan mo nga. Huminga ng malalim ang amo niya. Ang sabi ko, salamat. Malawak ang naging ngisi niya. Ayos! Sa wakas, narinig ko rin ang salitang salamat mula sa'yo. Umirap si Charles at huminga ng patagilid. Ang matipunong likod ay nakaharap sa kanya. Ibinaon nito ang mukha sa unan. Tila gustong sumigaw dahil sa mga nasabi nito na siyang nagpatibag sa usual na seryoso at cold niyang pagkatao. Ngumiti siya at simula noon ay mas lumakas pa ang loob na maging malapit kay Charles upang mas makilala niya pa ito. Sir, ano po ang gusto niyong lutuin ko for lunch? Tanong niya. Gusto ko ng sabaw na may munggo. Sagot ni Charles. Munggo? Hindi po ba't bawal yun sa mga may rayuma? Kita niya ang inis sa mukha nito. I'm not that old para magkarayuma. Wala akong rayuma. Giit ni Charles. Pero mukha ka matanda. Ngumisi siya. Agad na naningkit ang mga mata ni Charles. I'm just 27. At 20 naman ako, kaya matanda ka na kung tutuusin. I didn't ask your age. Binibiro lang naman kita. Bakit pa sagot ka na sagot? Kasi, tanong kayo ng tanong. Napapikit si Charles at pinisil ang tungki ng ilong. Ang daldal mo. You never back down. Alam mo ba na anytime pwede kitang tanggalin sa trabaho? Seryosong saad nito. I'm very aware of that, Sir Charles. Confident na sabi niya. Napataas ang kilay si Charles sa tono ng boses niya. You know what? You like pushing my buttons. Hindi ka ba natatakot sa akin? Ba't naman ako matatakot? Hindi naman kayo nangangagat. Nakangiting sagot niya. But I can fire you anytime. Sinubukan ni Charles na matakot siya sa tono nito. Pero tao pa rin po kayo kahit na palagi nakasimangot yung mukha mo. Nagseserbisyo po ako sa inyo bilang katulong nyo at bilang kapwa-tao na rin. Sagot niya. You know what? You're something else, Kayla. Umiling-iling si Charles at pinatay na ang hawak na sigarilyo sa ashtray.
Masama po yun sa kalusugan nyo. Tukoy niya sa sigarilyo na hawak nito. Napataas ng isang kilay si Charles. I know. Itinapon nito ang hawak na sigarilyo. Ngumiti siya at pinulot yon. Masama rin ang magkalat. Anya at itinapon ang sigarilyo sa basurahan. Do you believe in reincarnation? Tanong ni Charles na mapansin ang balat niya sa kanyang leeg. Reincarnation? Tumawa siya. Hindi yun totoo. Iisang beses lang mabubuhay ang tao. Pag mabuti, napupunta sa langit. Pag masama, sa impyerno babagsak. Umiling si Charles. Totoo ang reincarnation. Totoo nga rin ang maligno eh. Saan? Tanong niya. Tumingin ka sa salamin. Sagot ni Charles at tumawa ng malakas na makita ang reaction niya. Agad siyang napangibi at iniangat ang kamay upang sana batukan ito. Abay, sarkastiko ka rin no? Wala kang pinagkaiba sa nanay ko. Wala kang pinagkaiba sa mga taong ginagawang katuwaan tumukha ko. No offense, binibiro lang naman kita. Natatawang sabi ni Charles habang hawak ang batok. Muntik mo na akong batukan ah. Babanatan pa nga sana kita eh. Kundi lang talaga kita amo. Kita ni Charles ang matapang na ekspresyon niya. Feisty. I like that. Ngumiti ito para itong isang batang aliw na aliw sa kalaro. Sa lahat ng mga naging katulong ni Charles, siya lang ang may lakas ng loob na harapin siya at siya lang din ang nakakapagpatawa rito. Ano nangyari sa'yo? Tanong ni Charles na makita siyang umiiyak sa hardin isang hapon. Yung boyfriend ko. Paos ang boses na sagot niya. Bahagyang sumeryoso ang mukha ni Charles at lumapit sa kanya. At ano naman ang meron sa boyfriend mo? Tanong nito. Day off ko kahapon kaya umuwi ako. Tsaka binisita ko na rin ang nobyo ko para makapag-banding man lang kami. Pero cheater palang walang hiyang yun. Nahuli ko siya sa bahay nila na nakapatong sa kakambal ko. Umiiyak na paliwanag niya. Ilang buwan pa lang na boyfriend niya ito at madalang lamang silang magkita dahil parehong busy sa trabaho. Ngunit lubha siyang nasaktan dahil nagloko agad ang nobyo niya at ang kakambal pa niyang si Crystal ang nang-ahas dito. Oh. Imbes na maawa ay tumawa lamang na malakas si Charles. Bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba? Inis sa tanong niya. Mas pangit ka pala pag umiiyak. Ngingising-ngising pangiinsulto nito. Ang sama ng ugali mo! Inis na hinampas niya ang braso ni Charles. Ngumisi ito at hinuli ang palapulsuhan niya. Kung gusto mo, ipapabugbog ko yung boyfriend mo sa mga tao ko. Hindi, wag na. Di naman ako masamang tao, no? Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi. Mahal mo ba talaga ang lalaking yun? Curious sa tanong ni Charles. Oo naman. Sobra. Siya kaya ang first boyfriend ko. At saka, nangako rin siya na kami hanggang dulo. Akala ko, tutuparin niya yun. Umasa tuloy ako na siya ang mapapangasawa ko. Pumabewang si Charles. Nowadays, hindi na dapat pagkatiwalaan ang mga pangako ng isang lalaki. Most of them are liars. Kagaya mo? Ngumibi si Charles. Wag mo namang lahatin. I may be cold and stern, pero never kong pinaglaruan ang feelings ng isang babae. At mas lalong never ako nangako na hindi ko naman tinupad. Giit nito. Seryoso? Karamihan kaya sa mga kagaya mong gwapo at mayaman ay playboy. Nakangusong sabi niya. Well, iba ako sa kanila. Bakla ka ba? Halos mabuga na ni Charles ang iniinom na wine. Of course not. I'm not gay. What the hell, Kayla? Ba't mo naman naiisip na bakla ako? Namumula ang mukhang singhal ni Charles. Kasi, kung ibang lalaki ang nasa posisyon mo, siguradong tinake advantage na nila ang pagiging isang mayaman at pagiging isang gwapo. Huminga ng malalim ang amo niya at muni sa seryoso ang muka. Let's just say,
I'm 1 in a million. Kahit na sandamakmak ang pera ko, hindi ko gagamitin yun para paglaruan ang mga babae. Tumaas ang isang kilay niya, halatang hindi siya nito nakumbinsi sa mga sinabi nito. Ang hirap mo naman paniwalaan. Why? Wala lang. Sige na, may gagawin pa po ako. Tumayo siya. You're weird. Inirapan niya si Charles. Weird ka rin, anya at nagsimula ng maglakad papasok. Hey, wanna grab some drinks? Offer ni Charles sa kanya. Hindi ako umiinom. Pagtanggi niya, lumapit ito sa kanya. Well, ngayon iinom ka na. Iginiya siya ni Charles papuntang bar counter. Kumuha ito ng isang bote ng mamahaling whiskey at nagsalin sa 2 baso. Here. Iniabot nito ang isang baso sa kanya. Nag-aalangang kinuha niya ang baso mula kay Charles. Masarap ba to? Tanong niya habang tinitignan ang mapulang inumin. Of course, matabis yan. Kasing lasa ng juice. Sagot ni Charles at nilagok ang baso ng whiskey. Huminga siya ng malalim at saka ininom ang hawak na baso na isang hanglagok. Agad na pumait ang ekspresyon niya nang tuluyang pumasok ang matapang at mapait na lasa ng whiskey sa kanyang lalamunan. Tumawa si Charles at mabilis siyang kinuhanan ng litrato sa phone nito. Hoy, kinuhanan mo ba ako ng picture? Inis na tanong niya. Yes. Ngingisi-ngising ipinakita sa kanya ni Charles ang nakuhang litrato kung saan tila piniga ang kanyang muka. Ang sama mo! I-delete mo yan! Sinubukan niyang agawin ang phone kay Charles, ngunit tumingkayad ito. Mas lalo siyang naiinis dahil napakataas ang binata. No. I'll keep it. Tapos ipapa-frame ko to. Then, i-display ko sa opisina para kapag stress ako, titignan ko lang to at malalaman kong may mas stress pa pala sa akin sa mukha pa lang. Natatawang sabi ni Charles. Natatawa ito sa tuwing nakikita siyang halos pumutok na sa inis. Naging habit na ng amo niya ang pang-iinis sa kanya. Ewan ba at tila ba buo ang araw ni Charles sa tuwing nagagalit at naiinis siya. Charles! Umalingaw-ngaw ang isang malamyos sa boses ng isang babae. Napatigas sa pagtitipan ng laptop si Charles na marinig yon. Tumayo ito at saka lumingon. Doon nito nakita ang figura ng isang babae na papalapit. Agad nakilala ni Charles ang kaibigan niyang si Cindy. I miss you so much, Charles. Niyakap nito ng babae at hinalikan ang pisngi. Mula sa batok ni Charles ay dama nito ang mga titig niya mula sa bintana kung saan siya kasalukuyang naglilinis. Ngumisi ito at inilagay ang kamay sa bewang ni Cindy. Kamusta ka na? It's been a while nang huli tayo magkita sa Paris. Malawak na ngumiti si Cindy. I'm absolutely fine, Charles. I'm currently having a vacation in Palawan. Malambing na sagot ni Cindy. Mas lalo ka yatang gumaganda, Cindy. Pilyong saad ni Charles. Tumili si Cindy at hinawakan ang braso nito. Ikaw naman, Charles. Hanggang ngayon, bolero ka pa rin. Anyways, may dala kong pasalubong para sa'yo. Iniabot ni Cindy ang mga dalang paper bags. Thanks. Ngumiti si Charles at marahang kinuha ang mga yon. Ilang oras na nagtagal sa mansyon si Cindy. Napahaba ang kwento nila tungkol sa mga ganap sa buhay, pati na rin sa mga negosyo nila. Lumabas din sila at namasyal sa mall at casino. Gabi na nakauwi si Charles na halatang napagod sa naging banding nila. Coffee. Utos si Charles habang nakaupo sa isang stool sa may kitchen bar at nagbabasa ng dyaryo. Kakagising labang nito at naabutan siya sa kusina. Mabilis sa pinundot naman niya ang coffee maker at pagkatapos ay iniabot na ang mug kay Charles. Here's your coffee, sir. Kinuha ni Charles ang mug mula sa kanya. Ilang sandali na nagkadikit ang mga daliri nila na siyang may kakaibang ginagawa sa sistema niya. Thanks. Humigop ito ng kape. Sino nga po pala yung babaeng bisita yung kahapon?
Tanong niya habang inaabala ang sarili sa pagkutkot ng kuko upang hindi makita ni Charles ang selos sa kanyang muka. Napaangat naman si Charles ng tingin mula sa hawak na mug at tinignan siya sa mga mata. Just a friend of mine? Kalmadong sagot nito. Kaibigan? Seryoso ka bang kaibigan mo lang yon? Bakit ang sweet-sweet nyo? Kulang na lang ay maghalikan kayo? Tumaas ang isang kilay ni Charles sa tanong niya. Close lang talaga kami, kaya ganun. Bata pa lang kami. Magkaibigan na kami ni Cindy. Sus, kaibigan. Ngumisi si Charles at inilapag ang hawak na dyaryo sa counter. Are you jealous? Natigilan siya at kinagat ang ibabang lapi. Nabisto siya at naiinis siya sa sarili dahil totoo ngang nagseselos siya. Ako? Natatawang tinuro niyang sarili. Siyempre hindi. Ba't naman ako magseselos katulong mo lang naman ako. At saka, hindi kita type no? Palusot niya. Pilyong ngumisi si Charles at mas naintriga sa sagot niya. Oh, really? Hindi mo ako type? Sa gwapo kong to, imposible na hindi ka man lang na-attract sa akin. Ngumuso siya. Over my dead body. Kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa isang tulad mo na kasing strict ng uulyaning mata pobre at kasing cold ng yelo. Natawa si Charles sa sinabi niya. Wow! So you have standards, huh? Hinawi niya ang buhok bago seryoso nagsalita. Oo naman, hindi ibig sabihin na pangit ako ay dapat wala na akong pagbabasihang standards pagdating sa mga lalaki. Ang gusto ko ay yung mabait, responsable, at saka sweet. Sagot niya. Oh, I thought ang mga kagaya mong Pangit? Kaagad siyang sumingit dahilan upang mag-guilty si Charles. Yes. Ani nito at bahagyang yumuko. So ganon. Ang akala mo sa mga pangit na kagaya ko, wala nang pasihan sa pagpili ng magiging partner. Kasi swerte na rin kung may pumatol man. Hindi ba? Napalunok si Charles. I didn't say that. Ayos lang. Tanggap ko. At hindi naman ako insecure sa mukha ko. Akala ko masyado kang insecure sa itsura mo. Saad ni Charles ngunit wala nang pang-iinis sa tono nito. Tipid siyang ngumiti. Hindi ako insecure. Tanggap ko kung ano man ang itsura ko. Anya at tinignan ito sa mga mata. Lumaki ako na palaging iniinsulto ng ibang tao nang dahil sa mukha ko. Kahit na sarili kong pamilya kinukutya ako. May kakambal ako na si Crystal. Maganda siya at saka sexy. Kaya palagi na lang nila akong kinukumpara. Tinatawag na swerte ang kakambal ko habang ako naman ay malas. Kwento niya, tahimik lamang na nakikinig si Charles. Gusto kong mabuhay ng payapa. Yung tipong malaya ako. Malayang gawin ang lahat ng gusto ng walang sino man ang humuhusga kahit na ano pa ang itsura ko. Alam ko hindi kaaya-aya sa mga mata ng tao ang mukha ko dahil pangit ako. Maraming tigyawat, malaki ang ilong, makapal ang bibig at malapad ang noo. Kaya kahit kailanman, hindi mawawala ang mga kutya sa akin. Dagdag niya. Pero naisip ko, imbes na magpakalunod sa lungkot, mas mabuti na baliwalain na lang ang mga sinasabi ng iba at mabuhay ng malaya. Mabuhay sa paraang gusto mo at tanggapin kung ano man ang meron sa'yo. Kasi kapag tanggap mo kung ano ka at proud at confident ka pa rin sa sarili mo, kahit na ano pang pambabatikos ng iba, magiging masaya ka, payapa at uunlad sa buhay. Tumango-tango si Charles, bilib ito sa pagiging positive at mahiyain niya sa kabila ng mga natatanggap na masasakit na salita at pang-aapi ng ibang tao nang dahil sa mukha niyang hindi pinagpala sa ganda. Hindi nito mapagkakaila na sa ilang buwang pagiging katulong ni Kayla rito ay nahulog na ito dahil iba siya sa lahat. You're right. Saad ni Charles, bumaba ang tingin nito sa labi niya.
Napalunok ito at umiwas ang tingin na mapagtantong kanina pa nito tinitignan ang labi niya. Nay, naghulog na po ako ng pera. 5,000 po yun. Pang-budget niyo ni Papa. Saad niya sa tawag. Habay, salamat naman. Sakto at wala nang laman ang ref namin. Makakapag-grocery na ako mamaya. Salamat sa pera mo, Kayla. Maligayang sagot ni Lourdes sa kabilang linya. Nga pala, ilang buwan ka na dyan nagtatrabaho. Ang akala ko ay hindi ka magtatagal dyan. Nagustuhan ka ba ng amo mo kaya ka tumagal dyan, ha, Kayla? Mabait pa siya? Tanong ni Lourdes. Ngumiti siya. Opo, mabait ang amo ko. Wala naman po akong problema rito. Sagot niya. Mabuti naman kung ganon. Si Crystal nga pala. Napatigil siya na marinig ang pangalan ng kakambal. Anong meron kay Crystal, Nay? Rinig niya ang pagbuntong hininga ni Lourdes bago sumagot. Abay, ayun, buntis na. Nabuntis ang dati mong nobyo. Nalaki ang mga mata niya sa imporma ng ina. Buntis? Ang akala ko ba ay nagtatrabaho siya sa Maynila? Yan din ang akala namin ng papa mo. Pero nakausap ko ang tiyahin mo noong nakaraang araw. Ang sabi ay napakakupad daw ng kakambal mo, kaya ilang buwan lang ang itinagal niya sa trabaho. At kaya pala hindi umuwi dito kinasama na ang dati mong nobyo. Ang malala pa ron, ngayong buntis na siya. Tinakbuhan na siya ng lalaking yon. Hindi na nagpapakita. Saad ni Lourdes, agad siyang nadismaya at nalungkot para sa kakambal. Matapos ang ilang minuto ay binaba niya na rin ang tawag. Malaki ang kasalanan ng kakambal niya sa kanya. Hindi lang ang pangaahas ito sa ex niya, kundi pati na rin ang pagiging number 1 bully nito. Lumaki siya kasama ang kakambal na siyang palagi iniinsulto ang mukha niya. Ngunit kailanman, hindi siya humangad ng ikakasama nito. Hindi siya marunong magtanim ng sama ng loob at mas lalong hindi niya gustong mapahamak ang kakambal. We're here. Saad ni Charles at ipinarada ng kotse sa parking lot ng building nito. Sinama siya ng amo niya dahil may ipapalinis raw ito sa opisina. Namangha siya sa ganda at taas ng company building ni Charles. Na makapasok ay mas lalo siyang namangha sa mga nakikita roon. Black and gold naman ang theme ng lobby na may malalaking chandeliers at mamahaling sofa. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakapunta sa ganitong klase ng lugar. Binilisan niya ang paglalakad dahil malalaki ang mga hakbang ni Charles at baka maiwan na siya nito. Formal na binabati ito ng bawat empleyadong nadadaanan nila, ngunit hindi man lang bumabati si Charles pabalik o kaya kahit ngumiti man lang. Come on in. Binuksan ni Charles ang sliding door ng opisina bago pumasok. Mabilis siyang sumunod at agad na namangha sa disenyo at mga mamahaling furniture sa opisina ni Charles. May maliit itong living room at kitchen. May malaking glass wall naman sa gilid ng office table kung saan kitang-kita ang paglapag ng mga eroplano mula sa airport. Grabe! Ang ganda! Namamanghang saad niya. Kung ganito ang workplace ko, kahit hindi na ako umuwi, ayos lang. Dagdag niya at naupo sa isang sofa. Hinubad ni Charles ang suot na coat at isinampay sa likod ng swivel chair. It's nothing compared to my office in Italy. Ani ni Charles. Italy? May company building ka rin sa Italy? Yes, I have company building and branches around Europe. Saad nito habang nakadungaw sa glass wall. Wow! Akala ko, dito lang sa Pilipinas binebenta ang mga products mo. Umupo si Charles sa swivel chair at pinaglaruan ng isang ballpen. Gusto mo ba ng makakain? Tanong niya. Yes, please. Tumango siya bago tumungo sa maliit na kitchen ng opisina. At tsaka kumuha ng mga prutas na siyang hiniwa-hiwa niya sa maliliit na parte. Nang matapos ay inilagay na niya ang mga yon sa bowl at ibinigay kay Charles. Feed me, utos si Charles. Sir? Takang tanong niya habang hawak ang bowl. Ang sabi ko, subuan mo ko.
Ramdam niya ang biglang pag-init ng pisngi niya. Nagbibiro po ba kayo? Mukha ba ako nagbibiro, Kayla? Tinitigan siya ni Charles sa mga mata at doon niya nakita na seryoso ito. Nanginginig ang daliri niya nang kumuha siya ng isang slice ng mansanas at isinubo yun kay Charles. Pakiramdam niya ay babagsak siya sa sahig anumang oras, lalo na nang bahagyang dumampi ang labi ni Charles sa kanyang daliri. Ninguya nito ang mansana sa parabang nilalasap ang bawat parte. Nakagat niya ang ibabang labi dahil sa paningin niya ay sobrang sexy ni Charles habang inunguya ang mansanas sa yon. More. Mas diniinan niya ang paggagat sa labi niya dahil gusto na lang niyang makaramdam ng hapdi kesa sa kakaibang nararamdaman niya sa kanyang sistema. Para siyang kinukuryente at para may kumikiliti sa kalamnan niya. Na makaalis siya ay pinakawalan na ni Charles ang isang malawak na ngiti na kanina pa nito pinipigilang lumitaw. Alam nitong nauhulog na ni si Kayla at gusto nito na mas mahubog pa ang feelings nilang dalawa. Mabilis na nagdaan ang mga buwan at mas naging malapit ang loob nilang dalawa. Pansin din ng iba pang mga staff roon ang pagbabago kay Charles mula nang dumating siya. Kung dati ay bihira lang ito kung tumawa at palagi nakasimangot ang muka, ngayon ay halos araw-araw na nilang naririnig ang tawa nito at palagi nang nakangiti, lalo na kapag kasama ang katulong na si Kayla. Ang ganda-ganda naman dito! Punay niya habang inililibot ang paningin sa buong VIP room na isang high-end restaurant kung saan sila ngayon ni Charles. Nakasuot lamang siya ng simpleng dress, nakapusod ang buhok at makeup free ang mukha. Ngunit para kay Charles, siya na ang pinakamagandang babae doon. What do you want to eat? Tanong ni Charles at kinuha ang menu mula sa waiter. Iniabot niya yun sa kanya at binasa niya naman ang mga nakalagay doon. Ang hirap naman basahin. Kahit ano na lang basta seafoods. Nakangising sagot niya. Natawa naman si Charles. Alright, we'll have seafoods then. Ani nito. Naiilang siyang ngumiti at mabilis sa umiwas ang tingin na magtama ang kanilang mga titig. Hindi nga alam kung bakit dinala siya rito ni Charles, ngunit kinakabahan siya. You're cold. Napasinghap siya nang hubarin ni Charles ang suot na coat at ipinulupot sa braso niya. Comfortable? Oo, salamat. Ngumiti ito. Pagkatapos ng ilang minuto ay sinerve na rin ang mga pagkain nila. Pagkatapos silang kumain ay iginiya siya ni Charles papuntang balcony ng restaurant. Sumalubong sa kanila ang malamig na hangin ng gabi at mga bituin na nagniningningan sa kalangitan. Silang dalawa lamang ang tao roon, kaya ang ambience ay mas naging intimate. Ano bang ginagawa natin dito? Tanong niya. I have something to tell you. Sagot ni Charles. Anong sa... Naputol ang sasabihin niya nang umalingaw-ngaw sa buong balcony ang isang romantikong melodiya na pinapatugtog ng violin. Lumuhod si Charles sa harap niya. Ang mga mata niya ay nagsusumamo at nag-uumapo sa pagmamahal. Charles? Anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong niya. Kayla? Huminga ito ng malalim. I never been so in love with someone before. Ang akala ko bato ang puso ko. Akala ko napakasama kong tao. Pero nang dumating ka, nabago ang lahat. You made me feel na tao rin ako. May pakiramdam at pusong marunong magmahal. Masaya ako sa tuwing kasama ka. At sigurado na ako sa nararamdaman ko. Pag-amin ni Charles. Kayla, can you be my girlfriend? Saad ni Charles, ang boses ay puno ng emosyon at ang mga mata ay nagsusumamo. Pakiramdam niya ay tatalo na palabas ang kanyang dibdib ang puso niya. Hindi ako bagay para sa'yo, Sir Charles. It doesn't matter. Mahal kita at yun lang ang mahalaga. So, I'll ask you again, Kayla. Can you be my girlfriend? Muling tanong ni Charles habang nakatingin sa mga mata niya. Napapikit siya at naikuyom ang kamay.
Tila nilalabanan ang mga protesta sa utak niya, ngunit nanaig pa rin ang isinisigaw ng puso niya. Oo, Charles. Sinasagot na kita. Napatalon sa saya si Charles at agad siyang niyakap na mahigpit. Hinagkan nito ang pisngi niya at siniil siya ng isang malalim na halik. Napasinghap siya at nanlaki ang mga mata, ngunit kumusa na ang labi niya, nagantihan ang halik ng lalaking mahal niya. Nang magputol na ang halik ay ngumiti ito at inilapat ang noo sa kanya. I love you, Kayla. Sobrang saya ko ngayon. Bulong ni Charles. Sampalin mo ko, Charles. Saad niya dahilan upang matawa ito. Gusto kong malaman kung panaginip lang ba ang lahat ng to. Kinuha ni Charles ang kamay niya. Totoo ang lahat ng to, Kayla. Totoong totoo. Totoong mahal kita. At totoong tayo na. Pinisil ni Charles ang palad niya. Nang gabing niyon ay namasyal din sila at nanood ng sine habang magka-holding hands. Pagka-uwi ay hindi na siya pinaalis si Charles sa tabi nito. Pakiramdam niya ay sasabog siya sa saya dahil damang-dama niya na mahal siya nito. Hindi pa rin ako makapaniwala na tayo na, Charles. Saad niya habang nakapatong ang ulo sa balikat ni Charles. Why? Tanong nito. Kasi hindi naman ako maganda. At saka, pinutol ni Charles ang sasabihin niya. Shh! Enough. Hindi ang mga mata ang nagmamahal, kundi ang puso. Ikaw mismo ang nagsabi niyan noon. And now look at me. Nahulog ako sa iyo. Natutunan kong mahalin ang puso ko at sa mga mata ko, ikaw ang pinakamaganda. Kinuha ni Charles ang palad niya at marahang idinampi sa dibdib nito. Can you feel that? Ikaw ang ipinipintig ng puso ko. Ngumiti siya. Mahal din kita, Charles, at wala akong pakialam kahit ano pang sabihin ng ibang tao. Hanggat mahal mo ko, mananatili ako sa tabi mo. Mamahalin kita, aalagaan at pagsisilbihan at iingatan na parang isang hari. Nakangiting sabi niya. Ngumiti si Charles. Kapag dumating ang araw na ayaw mo sa akin at nakatagpo ka ng babaeng maganda ang muka at hubog ng katawan, lalaban ako. Gagawin ko ang lahat para ipaalala sa iyo kung bakit mo ko nagustuhan at kung bakit mo ko unang minahal. Pero kapag ayaw mo na talaga sa akin, papakawalan kita, Charles. Malungkot na sabi niya. Agad siyang niyakap ni Charles at paulit-ulit na hinalikan ang kanyang noo. Kayla, don't think like that, okay? Hindi mangyayari yan. Ikaw lang ang gusto ko at hindi ako magsasawang mahalin ka. Huwag mo kong itulad sa ex mo o sa kahit sino mang lalaki na sa itsura at katawan lang tumitingin. Ikaw lang ang mahal ko ng ganito. At patutunayan ko araw-araw na totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Ani nito. Nang gabing yon ay naging opisyal nga ang relasyon nila bilang mag-boyfriend. Hoy Kayla, ba't hindi mo suot ang uniform mo? Day off mo ba ngayon? Tanong ni Martina, isa sa mga kasambahay ni Charles. Ayaw na ni Charles sa suotin ko yung uniform ko. Sagot niya. Bakit naman? Takang tanong ni Martina. Lumapit din ang iba pang kasamahan niya. Girlfriend na niya ako. Nakangiting sabi niya. Agad na nagsitawanan sina Martina. Ano? Girlfriend? Patawa ka rin no, Kayla? Natatawang saad ni Martina. Ikaw? Girlfriend ni Sir Charles? Diyos ko naman, Kayla. Napaka-delusional mo. Singit naman ng kasama niya. Hindi ako nagbibiro. Seryosong sabi niya. Gusto niyo bang patunayan ko? I-check niyo ang bagong post si Charles sa Instagram para makita niyo. Kinuha ni Martina ang cellphone sa bulsa at mabilis na binuksan ng Instagram account. Kaagad na nanlobo ang mga mata nila na makita ang sweet na litrato ni Kayla at Charles sa restaurant. Oh my God! Totoo ba to? Hindi makapaniwalang tanong ni Martina.
Baka wala na sa tamang pag-iisip si Sir Charles. Singit ng isa pa. Naging sunod-sunod ang mga tanong ni na Martina dahil kahit na nakita na nila ang post ni Charles ay hindi pa rin sila makapaniwala na pinatulan ng napakagwapo nilang amo ang pangit na katulong na si Kayla. Kayla, Natigilan sila na marinig ang boses si Charles mula sa kanilang likuran. Lumakad si Charles papalapit sa kanya at marahan siyang hinapit sa tabi nito. Hinawakan ni Charles ang bewang niya at possessive na hinalikan ang kanyang noo sa mismong harap ni na Martina. girlfriend ko na ngayon si Kayla, kaya hindi na siya magtatrabaho bilang katulong dito. Simula ngayon, I want you all na tratuhin siya bilang amo, hindi bilang kasamahan sa trabaho, gaya ng dati. Maotoridad na saad ni Charles. Agad na namutla ang mga mukha ni na Martina sa deklarasyon nito. Yes po, Sir Charles. At Ma'am Kayla, sabay-sabay na sabi nila. Good. Satisfied na tumango si Charles at hinila siya papalayo. Ilang linggo na rin ang relasyon nila na siyang isinapubliko ni Charles. Masaya at kontento sila sa tuwing magkasama, ngunit hindi pa rin mawawala ang pambabatikos ng iba. Sa tuwing binubuksan niya ang mga social media accounts ni Charles ay mga pambabatikos sa mga netizen ang bumubungad sa kanya. Ang ilan ay nagpapadala pa ng private message kay Charles, tinatanong kung isa lamang prank ang relasyon nila. Hay, kahit kailan, hindi talaga mawawala ang mga inggitera. Mga tao nga naman, pag maganda, bagay, pag pangit, pikot. Saad niya at tinurn off na ang phone ni Charles. Kinuha niya ang remote sa sofa at pinuksan ang telebisyon upang manood ng showbiz news. Napangiti siya na makita si Charles na in-interview ng isang sikat na reporter. Ngunit napawi ang ngiti niya nang makita ang babaeng katabi ni Charles. Walang iba kundi si Stacy de la Merced, isang sikat na model at anak ng business partner ni Charles. Nakahawak ang babae sa braso ni Charles, malawak ang ngiti, maganda, mistisa at litaw na litaw ang kaseksihan sa suot na revealing dress. Napahigpit ang hawak niya sa remote. Ayaw niya magselos, ngunit nasasaktan siya dahil malawak ang ngiti ng reporter na siyang kinokompliment pa ang chemistry nilang dalawa. Pati na rin ang ilang manonood ay humanga sa chemistry ni na Charles at Stacy. Tila ba binabaliwala ang mga naunang post ni Charles sa social media accounts nito kasama si Kayla bilang girlfriend niya. Na makauwi si Charles ay naabutan niya ang nobya na mag-isang nakaupo sa teres. Lumapit ito sa kanya upang halikan siya, ngunit umiwas siya bago pa man dumampi ang labi nito sa kanya. Bagay kayo? Usal niya. Kayla, what are you talking about? Tanong ni Charles at tinabihan siya sa pag-upo. Yung si Stacy, bagay kayo. Ang ganda niya, sexy, maputi. Ni talampakan niya, hindi ko maabot. Saad niya habang malayo ang tingin. Kayla, wala akong pakialam kahit kasing ganda man siya ni Adriana Lima. Ikaw ang girlfriend ko at ikaw lang ang babae para sa akin. Marahang sabi ni Charles, ngunit hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon niya. Alam mo, Charles, simula na maging tayo, marami na akong naririnig. Pinikot raw kita. Malabo na raw ang mga mata mo, o di kaya ay pinaglalaruan mo lang ako. Panimula niya, may mga luhang nangingilid sa kanyang mata. Tinatatagan ko lang ang sarili ko, Charles, dahil mahal kita. Pero minsan naiisip ko rin na baka tama sila, na baka niloloko mo lang ako, na baka laro lang ang lahat ng to. Positibo akong tao, alam mo yon, pero ayoko rin na magpalinlang at magbukhang tanga. Dagdag niya na mas lalong ikinalungkot ni Charles. Are you doubting me? Tanong ni Charles habang nakatingin sa kanya. I trust you, Charles. Hinawakan ni Charles ang braso niya at marahang pinaharap. So bakit ganito? Bakit ka nag-aalangan sa relasyon natin? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin buo ang tiwala mo sa akin? May problema ba? May kailangan ba akong gawin?
May kailangan ba akong ayusin sa sarili ko para makuha ko na ng buo ang tiwala mo? Tanong nito, umiling siya at umiwas ang tingin. Sa panahon ngayon, madali na mabulag ng pagmamahal ang isang tao. Minsan sa sobrang pagmamahal mo, hindi mo na namamalayang pinaglalaruan ka lang pala ng taong mahal mo. Saad niya dahilan ng pagsabog ng emosyon ni Charles. Then I wish I'm blind. Bulag na kung bulag. Sana nga bulag na lang ako para hindi mo na ako pagdudahan pa. Dahil wala akong makita. Mahal kita, Kayla. At nasasaktan ako sa tuwing pinagdududahan mo ko. Charles, tuluyan ang tumulo ang mga luha niya sa kanyang pisngi. Sorry. Sorry, Charles. Niyakap niya ang nobyo. Pinunasan ni Charles ang kanyang mga luha at marang hinagod ang likod niya upang patahanin siya maging ang sarili. I understand. But I love you so much it hurts. Please, let's stay strong. Kahit anong mangyari. Kung anong sabihin ng iba, mag-usap tayo. Ako lang ang pakinggan mo. Hindi ang mga taong puro panlalait lang ang alam. Bulong ni Charles. Tumango siya at tuluyan nanlambot sa ilalim ng bisig ng nopyo. Lumipas sa mga araw ay mabilis na nag-viral online ang naging interview ni na Charles at Stacy. Ang sabi ng mga netizen ay bagay daw sila dahil parehong mayaman at may magandang genes. Perfect couple daw ang mga ito. Hindi naman yun nagustuhan ni Charles at agad nang gumawa ng paraan upang matigil na ang pangshiship sa kanya kay Stacy. Naglabas ito ng statement, nakipag-coordinate sa media at siniguradong malinaw ang lahat bago pa lumaki ang issue. Kinausap din ng sekretarya ni Charles ang mga TV networks, media outlets at ilang social media personalities para makapanayam sila bilang mag-couple. Gusto nitong ipakita sa national television kung gaano ito kaseryoso kay Kayla at kung gaano siya nito kamahal sa kabila ng panlabas sa niya na hindi pasok sa standards ng karamihan. Pagbukas ang pinto ng kotse, agad silang sinalubong na sunod-sunod na flash ng mga kamera. Unang bumaba si Charles, pagkatapos ay inalalayan nito palabas si Kayla. Hawak ng mahigpit ang kamay niya. Mr. Moretti, totoo po bang kumakalat na balita na may bago ka ng girlfriend after years of being single? Tanong ng isang reporter. Yes. Sagot ni Charles. I have a girlfriend now. 2 months na kami magkarelasyon. And who's the lucky girl, Mr. Moretti? Naiintrigang tanong ng reporter. Tumingin si Charles sa kanya at ngumiti. She's right here. Hinapit ni Charles ang bewang niya. Napakurap ang reporter at gulat pang napasing ang iba pang naroroon. Are you serious, Mr. Moretti? That girl is your girlfriend? Naiilang na tinuro siya ng reporter, halatang may panghuhusga. Agad na nagdilim ang mukha ni Charles, hindi nagustuhan ang tono nito maging ang naging reaction nila. Do you think I'm bluffing? Malamig ngunit mariing sambit ni Charles. Of course she's my girlfriend. Possessive nitong niyakap ang bewang niya at proud na pinaharap siya sa kamera. Ang akala ng mga tao ay biro lang ang lahat dahil hindi siya maganda gaya na ina-expect nyo. Tumaas ang tono ni Charles. To be honest, wala namang pakialam sa mga sinasabi ng iba. We love each other and we cherished our relationship. Pero minsan, sobra na rin ang panguhusga nyo. Sa maniwala kayo o hindi, Kayla is the woman I choose. I love her and we are real. So please, stop spreading fake news sa prank lang daw ang relasyon namin. Tumingin si Charles sa iba pang reporters, parang hinahamon ang mga ito magsalita. You people are judging her by her looks, but you know nothing about her. I love her just the way she is. She's perfect. Hinalikan ni Charles ang noo niya pababa sa kanyang ilong at sa kanyang labi. Mabilis silang kinuhanan ng footage ng mga cameraman at ilang social media personalities na naroon. Ang ilan ay naiilang habang ang ilan naman ay namamangha. Dito ako nakatira. Saad nga na makarating sila ni Charles sa maliit na bahay nila.
Napagdesisyonan niyang ipakilala na si Charles sa mga magulang bilang nobyo niya dahil ilang buwan na rin ang relasyon nila at siguradong napanood din ng mga ito ang naging interview nila sa TV. Nang bumukas ang pinto ay agad na nagulat ang mga magulang niya. "Kayla, anak!" Pugad ni Lourdes sa kanya. Niyakap siya nito na mahigpit at pinapasok na sa bahay nila. Nang nakaupo ang lahat sa sala ay agad na nagmano si Charles sa mga magulang niya. "Mano po." "Abay, totoo ba ito ang nakikita ko? Ikaw ang boyfriend ng anak ko? Diyos ko! Napakagwapo! Parang isang sikat na modelo." Tumili si Lourdes dahilan kaya tumawa ang lahat. "Naku naman ma, para kayong teenager eh." Biro niya, tumawa si Lourdes bago malungkot siyang tinignan. "Siguro nagbago ng ugali mo ngayon dahil nakakaangat ka na sa buhay," saad ni Lourdes. Umiling siya at nginitian ang ina. "Hindi po, ako pa rin ang Kayla na kilala niyo." Nakangiting sabi niya. Tumango si Lourdes at tinignan si Charles sa kanyang tabi. "Sino bang mag-aakala na ang anak kong laging tampulan ng tukso ay isa na ngayong asawa ng bigating CEO?" Saad ni Lourdes. "Pasensya na anak. Patawad kung noon ay palagi ka na lang naming kinukumpara ng papa mo sa kakambal mo. Patawad kung minaliit ka namin." Dagdag nito, kinuha niya ang kamay ng ina at pinisil ang palad nito. "Ayos lang po, Nay. At saka, tapos na po yun. Huwag na nating balikan. Ang importante ay masaya at nagkakasundo tayo ngayon." Nakangiting saad niya. Ngumiti si Lourdes. "Kahit kailan ay napakabuti mo, anak. Sa totoo lang, pati kami ng papa mo ay nagulat din nang mapanood namin kayo sa TV. Ang sabi pa ng kapitbahay, baka daw pinikot mo si Charles, kaya ayun nagalit ang papa mo. Nag-ayat ng away sa mga kapitbahay. Nating mapanghusga." Ani ni Lourdes. "Aba, syempre anak kita. Kung hindi lang ako pinigilan na nanay mo, siguradong nasilaban ko na ang mga bahay ng mga tsismosang yan." Singhal ng ama niya bago seryosong tumingin kay Charles. "At ikaw naman, Charles, alagaan mo yung anak ko. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Napakabuti ng batang yan." Sa meryosong tumango si Charles at hinawakan ang bewang niya. "Yes sir, pinapangako ko na kahit kailan ay hindi ko sasaktan ng anak niyo at poprotektahan ko siya habang buhay. I love her more than my life." Lumipas sa mga taon ay mas naging matatag ang relasyon nila ni Charles at agad din siyang tinanggap ng parents ito. Ikinasal sila sa Italy at matapos ang 1 taon ay binayaan sila ng anak na lalaking pinangalanan nilang si Cedric. Natapos din siya sa kolehiyo at nagsimulang magpatayo na sariling negosyo. Naging madali ang lahat dahil na rin sa tulong ng asawa na palagi siyang ginaguide at palagi na sa tabi niya sa bawat up and downs at mga pagsubok. "Mommy!" Excited na lumapit sa kanya si Cedric nang makita siya. Kakauwi lamang niya galing business trip kasama si Charles. 5 taong gulang na ang anak niya at lumaki itong napaka-cute na bata. "I miss you, Mommy!" Natawa siya nang halikan siya nito sa pisngi. "Nag-behave ka ba habang wala ang mommy at daddy, ha?" "Yes, Mommy!" Tumawa siya at kinulo ang buhok ng anak. "For me?" Excited na itinuro ni Cedric ang mga dala niyang paper bags. "Yes, baby. Pasalubong namin ng daddy mo para sa'yo." Agad na napatalon sa tuwa si Cedric at excited na kinuha ang mga paper bags mula sa kanya. Naupo ito sa sahig at isa-isang binuksan ang mga paper bags. "Daddy!" Inilapag nito ang mga hawak na toys nang pumasok si Charles. "Hey there, little man." Yumuko si Charles at pinuhat ang anak. Hinalikan nito ang pisngi ni Cedric. "Daddy, put me down! I wanna play now!" Natawa si Charles at inilapag na si Cedric na agad siyang tumakbo papalayo. "Ang kulit-kulit ng anak natin," natatawang sabi niya. "He's like a little tornado, right? Nagmana yata sa'yo."
Stubborn and fierce, ani ni Charles. Natawa siya at niyakap ang asawa mula sa likuran. Mabilis na lumipas ang mga taon at patuloy na lumago ang pagmamahalan nila ni Charles, pati na rin ang pinatayo niyang clothing line. Pinatayuan niya na, kaya niya rin maging successful sa sariling sipag at talino. Scarlett! Masayang tumakbo palabas ang gate si Cedric na dumating sina Crystal at ang anak nito na si Scarlett. Close na close si Scarlett sa pinsan nito. Kayla! Niyakap siya ng kakambal na si Crystal. Ngumiti siya at niyakap ito pabalik. Matagal na niyang napatawad ang kakambal, pati na rin ang ibang taong nanakit sa kanya noon, kaya naman mas naging masaya at maunlad ang buhay niya. Kumpleto ang pamilya at higit sa lahat ay may peace of mind ang bawat isa. Mama, Papa, nagmanong asawa niya sa mga magulang niya nang dumating na ang mga ito. Ngumiti si Lourdes pati na rin ang ama niya. Halina po kayo sa loob, Nay, bago pa lumamig ang mga pagkain. Saad niya at inalalayan ang mga magulang. Pumasok na ang lahat sa dining room kung saan maraming pagkain ang nakahanda. Nilagyan ni Charles ng mga pagkain ng plato niya habang ang anak naman na si Cedric ay naglalaro pa rin sa labas kasama si Scarlett. Lolo! Lola! Napatigil sa paglalaro si Cedric na dumating ang mga parents si Charles. Oh, iho, look at you. Ang laki mo at napakagwapo. Puri ng ina ni Charles at marahang pinisil ang pisngi ng amo. Yay, gifts! Tumawa ang parents si Charles nang mabilis sa tumakbo si Cedric at pumasok sa kotse upang kunin ang mga regalong dala nila. Ma, pa, tumayo siya at niyakap ang mga magulang ng asawa. Mom, Dad, ba't hindi po kayo nagsabi na bibisita kayo? Tanong ni Charles sa mga magulang bago bumeso sa ina. We want to surprise our apo. Ang laki na niya. Parang kailan lang na ipinakilala mo sa amin si Kayla. Ngayon ay malaki na si Cedric. Nakangiting sabi ng ina ni Charles. Napahaba ang kwentuhan nila at buong linggo rin na nagbanding ang buong pamilya. Mabilis sa lumipas ang mahabang panahon, marami na ang nabago sa buhay nila, ngunit ang pagmamahal sa isa't isa ay nanatiling maunlad at matatag. Parehong successful ang mag-asawa sa larangan ng business, ngunit sinisigurado nila na sapat pa rin ang oras sila pagdating sa pamilya. Smile, beautiful. Saad ni Charles habang hawak ang kamera. Ngumiti siya at nag-pose habang nasa likod ang sikat na Eiffel Tower. Nice one, baby. Ganyan nga. Ang ganda mo. Puri ni Charles at nakangiting kinuhanan siya ng litrato. Sa paningin ng iba ay pangit pa rin siya dahil kahit may pera na ay never siya nagparetoke ng muka. Ngunit sa paningin ni Charles, siya ang pinakamaganda at siya ang nag-iisang reyna. Mom, Dad, isang baritonong boses ang tumawag sa kanila. Si Cedric yon na ngayon ay isa ng teenager. Parehong natawa ang mag-asawa na makita ang inis sa mukha ni Cedric dahil kinukulitan naman ito ng nakababatang kapatid na si Ashley na 3 years old pa lamang. Puno ng saya, pagmamahal at mga hindi malilimutang memories ang buong pamilya nang dahil na rin sa maayos sa parenting ng mag-asawa. Kahit nagkaedad na, ay mahal na mahal pa rin niya ang asawa, ganoon din si Charles, na nanatiling loyal sa kanya sa kabila ng lahat. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Layo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.